Naghahanap ba kayo ng inventory tracker para sa business nyo o kaya sa personal use lang, kahit sa mga gamit nyo lang sa bahay, mga consumables? Pwes panoorin nyo tong video na to, guys. Papansinin nyo, meron tayong category dito na food at saka utility, okay? So let's say may inad tayo na bagong category, let's say display, okay? Mga display sa shop mo, let's say mga flower vase. Ang unit of measurement, sabihin na natin mga piraso, okay? So pagpunta tayo sa summary sheet, guys, boom, automatic nag-add na siya, guys. Nandito na yung display tsaka flower vase. Let's say mag-add tayo ulit ng display, let's say TV, gawin mong display yung TV, sige. Ayan, automatic mag-a-add yan, guys. Let's say may another category ka, let's say mga equipment. Okay, equipment, let's say printer, yan, pieces rin yan, peraso ng printer. Boom, automatic, guys, nag-a-add na kagad dyan. Tapos nagka-classify na rin siya dito kung ano yung unit of measurement. Ngayon, punta tayo sa may transaction sheet, guys. Let's say transaction ID, yan, 1001. Anong petsa ngayon? 12/25, yan. Yung product type, guys, automatic na nag-grow yan, guys. Pansinin nyo, food, utility, display, equipment. Nandyan kagad dyan. Yung product name, ayun, printer yung pwedeng i-select. Pag pinalitan ko itong display, pwede akong pumili sa flower base or TV. Pag naman utility, ayan, automatic na yan, guys. Tapos ilalagay na rin niya kung ano yung unit. Tapos let's say bumili ka ng dishwashing liquid soap. Sige, panindigan natin 30, yan. Nakalagay available yung status 30. Pagpunta tayo sa summary sheet, guys, pansinin nyo, ayun yung dishwashing liquid soap. May 30 tayong quantity on hand. Tapos let's say kailangan yung bote nyo ng dishwashing liquid hindi bumababa sa 20 na bote, okay? So considered siya as normal stock. Pero paano, guys, pag itong 30 na to, let's say kinonsume natin yung kalahati, 15. Okay, so available pa rin siya, guys, available. Pag ginawa kong 30 to, sasabihin niya batch consume eh. Pero let's say kalahati kinonsume mo, okay? Sasabihin niya dito, guys, order now. Bakit? Kasi yung reorder level natin, guys, pag bumaba siya ng 20 peraso, mag-o-order na siya, guys. Okay, lo, guys. Fast forward tayo ng konti dito, guys. Naglagay ako ng mga ilang item dito, guys. So pansinin nyo, ito na yung itsura ngayon dun sa may summary sheet natin. Nagkakaroon na siya ng forma. Pansinin nyo, ito order now, naka normal stock, yan, normal stock, order now. So parang ito, eggs, 95 yung quantity natin on hand, guys. Ang reorder level natin is pag bumagsak ng 120 yung supply natin ng eggs sa inventory, wawarningan ka na niya, mag-order ka na daw, okay? So, ibig sabihin, guys, itong tracker na to, kayang-kaya kanyang tulungan i-monitor yung mga bagay-bagay sa businesses mo. Kasi imagine pag wala ka ng supply, tapos may customer ka, tapos hindi mo mabigay kasi hindi mo napansin, wala ka na palang stock na ganito, di ba? Lost cost yun, guys. So, pag ganito, guys, gamitan nyo ng tracker. So, itong tracker na to, guys, I guarantee you, it's super flexible, user-friendly, and structured na to, guys. So, kung kailangan nyo to, guys, PM nyo lang ako, mura lang to.